Magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Amen! Purihin natin ang Panginoon. Bago po ang lahat, ako po yung nagpapasalamat kay Father Sunny for inviting me to be here with you tonight. I am Father Alfie from New Jersey. So ako po yung nagninilay habang ako po yung nagbabiyahe mula po sa Olongapo kung saan po ako pinanganak. Sabi kong ganun, Panginoon, paano ko ba sisimulan ang aking homilya? Sabi ni Sister Melly, meron lang daw po akong 15 minutes. So wag po kayong mag-alala. I'll time myself. So habang ako po yung nagninilay, sabi ko, ayoko naman simulan ng aking homilya. Nababatiin ko yung kapatiran natin at mga anak ni Yahweh El Shaddai sa New Jersey, sa New York, sa Philadelphia, Canada, London. So ayoko naman po simulan yung aking homilya ng ganun, na sila binabati. Pero binabati ko po sila. Mga kapatid, ngayong gabi, ako ay nagtatanong kung kayo ba ay handa nang tanggapin ang regalo ng Panginoon? Amen. Sa ating ebanghelyo, narinig natin na mayroon 3 haring dumalaw at sila ay nagdala ng kanilang regalo. Kayo po ba, nung Christmas, ano po bang naisip nyo na iregalo sa hari ng mga hari? Kasi ako yung nagninilay, sabi ko ganun, ano nga ba ang pwede ko pang iregalo sa Diyos? Wala na akong maisip. Wala akong maisip because He has everything. Pero sabi kong ganun, kung ako yung mag-iisip ng nararapat na iregalo sa Diyos, isa lamang ang kanyang tanging kailangan. At yan ay ang ating taus-pusong pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ngayon po sa ating misa, ang Diyos ang siyang magre-regalo sa inyo. At meron siyang 3 regalo. Marami pa doon. Pero sa 3 yun, doon nagsisimula. Una, ang regalo ng Diyos ay magsisimula sa liturhiya ng salita. Kung saan ang Panginoon ay kayo ay pakakanin ng kaniyang salita. Naalala ko po nung minsan, may nagregalo po sa akin. Sabi niya ganun sa akin, Father, natanggap niyo po ba yung regalo ko sa inyo? Sabi ko ganun, ako sister, maraming salamat at napakasarap. Tapos tinignan niya ako. Sabi niya ganun, Father, kinain niyo po ba yung pantalon? Sabi ko naman ganun sa kanya, sister, napakasarap suotin ng pantalon, napakalambot sa balat. E di nailusot ko. Mga kapatid, kapag tayo ay niregaluhan ng Diyos, isa lamang ang kanyang nais gawin natin. Ito ay ating gamitin. Gamitin ang biyaya na pinagkaloob ng Diyos. Handa po ba kayong gamitin ang biyaya na pinagkaloob ng Diyos sa inyo? Amen. Kasi kapag hindi, baka ito ay kanyang bawiin. Nakakatakot, di po ba? Nung ako tinanong nung matanda nagregalo sa akin, akala ko babawiin yung pantalon. Pero sabi niya ganun, Father, tama po ba sa size ninyo yung pantalon? Pero sa totoo lang po, hindi ko pa po nabubuksan yung regalo. Hindi pa. Pero nung ako'y bumalik sa aking kwarto, chinek ko yung regalo. Tama-tama naman po yung size. At nung aking ginamit ito, ay siya'y tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa. Tapos nung nakita kami ng 2 linggo, abay may regalo na naman po ako. T-shirt naman.
So ganun po ang Diyos. Kapag nakikita ng Diyos na ating ginagamit ang kanyang regalo, dadagdagan niya pa yan. Dadagdagan ng Diyos sapagkat alam ng Diyos ang inyong pangangailangan. Gayon din, kapag tayo nakinig sa salita ng Diyos at ating isinabuhay ito, ang biyaya ng Diyos ay mag-uumapaw. Pangalawang regalo ng Diyos. Ito naman ay ating matatanggap sa liturhiya ng Eucharistia. Habang ako po nakikinig kay Brother Mike, sabi kong ganun, wow. Wow. Tunay ngang ito'y lingkod ng Diyos. Sapagkat ang tunay na lingkod ng Diyos, hindi lamang ito yung puro sayaw, kanta, taas ng kamay. Hindi. Ang tunay na lingkod ng Diyos ay kanyang pinapaunawa sa kanyang mga tagasunod ang tunay at halaga ng pag-ibig at awa at regalo ng Diyos sa Santa Misa. Nung binanggit ni Brother Mike ang salitang transubstantiation, naalala ko nung ako po ay nag-thesis defense sa seminaryo. At yun po yung tanong na naipasa ko. Yung transubstantiation. Yung gospel po na narinig natin ay yung gospel kung saan ipinahayag ng Diyos ang kanya sarili sa lahat ng bansa. Bilang hari, pari, at tigapagligtas. Sa lahat ng bansa. At sinabi rin ng Panginoon, darating ang araw, hindi lang sa bundok na ito ako'y sasambahin, kundi sa buong panig ng daigdig. At ganun ang ating ginagawa sa loob ng Santa Misa. Ang Diyos ay ating sinasamba sa anyo ng tinapay at alak. Sabi ni Brother Mike, once na kinain mo ang tinapay at ininom ang dugo, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil yun ang ipinangako ng ating Panginoon. At hindi lang yun, ikaw rin ay magkakamit ng kagalingan. Handa na ba kayong gumaling? Itaas ang kamay ng handang gumaling. Kaya mamaya, kapag tinanggap niyo ang katawan at dugo ni Kristo, tanggapin ninyo ang awa at kagalingan ng Panginoon. Pangatlong regalo ng Diyos. Sabi kong gano'n sa sarili ko, ano nga ba yung pwedeng irigalo ng Diyos maliban sa natatanggap natin sa liturhiya ng salita ng Diyos, sa liturhiya ng Eucharistia? Habang ako'y nagninilay, sabi kong ganon, bakit ko papasakitin ang ulo ko? Eh, bahala na si Brother Mike doon. Amen po ba? Kaya mamaya, yung pangatlong regalo ng Diyos, ay si Brother Mike na magbibigay sa inyo. Hagawin siyang instrumento ng Diyos upang ibahagi ang biyaya at regalo ng Diyos. Katulad ng 3 haring dumalaw sa Panginoon na nagregalo. Pero ang Diyos kasi, kapag siya yung nagsiselebrate ng kanyang birthday, hindi na siya yung kailangan na tumanggap ng regalo, kundi siya yung nagre-regalo. Sino po ba dito nagbe-birthday na nagbibigay ng regalo? Wala. Wala. Dahil madalas, kapag ikaw may birthday, ikaw dapat ang nireregaluhan. Hindi po ba? Nung ako po yung nag-birthday, October 12 po yung birthday ko, may nagregalo sa akin. Sabi niya gano'n, Father, pagpasensyahan mo na ito. Nung binuksan ko po yung regalo, ay yung sobre, alam niyo po kung magkano laman? $500. Sabi ko, Amen. May pambili na ako ng bagong iPhone.
Tapos po may nangyari. May nangyari na yung ang $500, hindi ko alam kung saan ko na ilagay. Hindi ko po talaga makita. Sabi ko gano'n, bahala na. Lalabas din yun kapag kailangan ko na. Nung bago po magpasko, ako po'y lumipad mula sa New Jersey papunta dito nung gabi ng December 25. At habang ako po'y nagliligpit ng aking mga kailangan papunta dito, nakita ko po yung $500. Alam ng Diyos ang ating pangangailangan. At paniguradong kayo'y Kanyang bibigyan ng naayon sa inyong kailangan. Kaya huwag kang mag-alala. Dahil bago mo pahingin, alam na ni Yahweh ang iyong kailangan. Ang kailangan mo lang gawin ay buksan ang iyong palad, ang iyong puso, ang iyong isip, sapagkat nakahanda na ang regalo ng Diyos. At kapag tayo na may nakatanggap, ito naman ay hindi lang para sa atin. Dahil kapag tayo binigyan, ang Diyos ay umaasa na tayo rin ay mamamahagi at magbibigay. Sabi nga nila, ang bukas palad ay malayang tatanggap. Amen po ba? Kaya, lagi ninyong buksan ang inyong palad upang ito'y malayang tumanggap ng biyaya at pagpapala ng Diyos. Kaya sa ngayong gabi, hinihiling ko na buksan natin ang ating mga palad. Buksan niyo yung mga palad. Lawakan ninyo. Kasi malapad ang palad ng Diyos na magpapala. At habang binubuksan ninyong yung mga palad, ito ay idampi ninyo sa susunod ninyong katabi. Yan, ganyan po. At sumunod po kayo sa akin. Amang makapangyarihan, ipinagkaloob mo sa amin ang iyong bugtong na anak. Dahil sa iyong pag-ibig at awa, alam mo ang aming pangangailangan at batid mo ang aming naisin. Kami ngayon nananalig at sumusunod sa iyong mga utos at nangangako na anumang aming tatanggapin ay aming ibabahagi. Sapagkat ang lahat ay nagmumula sa iyo. At anumang aming regalo'y matatanggap ay aming gagamitin sa ikalawalhati ng iyong pangalan. Ngayon naman, inyo'y pagdupin ng inyong palad. At sabihin ninyo, Panginoon, handa na ako. Ibuhos mo ang iyong biyaya. Ngayon, bukas, at magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, nagkatawang tao siya, dalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen.
Sa pamamagitan ni Jesucristo, ang lahat ay naging anak ng Diyos at tagapagmana ng kalangitan. Itaas natin ngayon sa Ama nating Diyos ang ating mga kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahang Katolika, naway manatili siyang buhay na tanda ng kaligtasang kaloob ni Jesus sa lahat ng tao sa mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga Kristiyano, naway matipon sila sa iisang kawan na tumatahak sa liwanag ng daan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga taong nahihirapang umahon sa dilim ng makasalanang pamumuhay, naway makatagpo sila ng pag-asa at kalakasan sa katiyakang naparito ang anak ng Diyos upang baguhin ang kanilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga hindi sumasampalataya kay Kristo, naway tanggapin din nila ang kaligtasang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng matuwid nilang pamumuhay at mapagmahal na paglilingkod sa kanilang kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa bayang Pilipinas, naway makasulong tayo sa daan ng kaunlaran, sa kasaganaan, sa pamamagitan ng sama-sama nating pagkilos laban sa kahirapan, korupsyon at krimen. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming mapagpala, ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan. Itulot mong maging mga karapat-dapat kami sa mga pagpapalang ito sa pamamagitan ng Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Ang paghahain ng alay. Before I looked for you, you found me. Before I knew your name, you knew mine. Before I spoke the prayer, your precious gift was there. One I never thought I'd find, the gift of a lifetime. That's what you gave. Your life is an offering, my life to save, turning my song of tears to an anthem of praise. So the gift that you gave is the gift of a lifetime. It's more than just your hand of blessing. It's who you are yourself that I need. And with an open heart, I now receive you, Lord. And a life you bring to me, the gift of a lifetime. That's what you gave. Your life is an offering, my life to save, turning my song of tears to an anthem of praise. So the
for the gift of your very light, the gift of a lifetime. That's what you gave. Your life is an offering, my life to save. Turning my song of tears to an anthem of praise. So the gift that you gave, the gift that you gave, the gift of a lifetime. That's what you gave. Your son offering, my life to save. Turning my song of tears to an anthem of praise. So the gift that you gave is the gift of a lifetime. Oh, this anthem of praise for the gift that you gave, the gift of a Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahari na maging kalugod-lugod sa Panginoong may kapal. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan na hindi na ginto, mira at insenso ang tinataglay, kundi ang nilalahad, inihain at pinagsasaluhang si Jesucristo, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataong makipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maaasahang anak ang pagkatao naming alangan at hamak. Kahit kamatayan namin ay kanyang natikman upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Sana
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay ngunit naririnig, sa gilid ay ninihali, bilang pagkaininom, pinasasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, naming Papa, ni Jesse, naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila't patulin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo po at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak, kaisa ni San Miguel Arcangel, ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace to everybody. Love me, God said it's so. Love
Love me, love you. God said it so. God said it so. Love one another. Love one another. Love me, love you. Love God with all your heart, with all your mind and strength. Love your neighbors as you love yourself. And your enemies too. Love God with all your heart, with all your mind and strength. Love your neighbors as you love yourself. And your enemies too. Love you. Love me, love you. God said it so. God said it so. Love one another. Love one another. Love me, love you. Love God. Love God. With all your heart. With all your mind and strength. I love you. Love your neighbors as you love yourself. And your enemies too. Love God. Love God. With all your heart. With all your mind and strength. Love your neighbors as you love yourself. And your enemies too. Love me, love you. God said it so. God said it so. Love one another. Love one another. Love me, love